Ako po muna, magandang umaga sa inyo. Kumusta ang bawat isa? Narito tayong muli. Pakilagay nga kapatid sa Hebrew chapter 10 verse 25. Hallelujah. Hebrew chapter 10. Nasabi dito, ito naman na tayo nagkasama-sama. Kaya sabi natin, natawag natin joint fellowship na pagkakaisa, ito'y biyaya mula sa ating Panginoon, na kung paano makikita natin sa kasulatan na sinasabi dito ni San Pablo, na kinikilala nating apostol ng una pa man, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ano ba ang binabanggit, pinatutungkulan ng ating ni Apostol Pablo tungkol sa bagay nito na nalalapit na ang araw? Hindi detalyado, ngunit kung ito'y higit nating mababatid, dahil hindi naman ang mga hiwaga ng Panginoon na inihayag niya sa kanyang mga tinawag at pinili sa paraan ng pag-aaral ng kanyang mga salita na naitala sa aklat ng Biblia. Nalapit ng araw, tayo ay narito na sa panahon ito sa sinasabing huling panahon. In the last days, we are living in the last days. Nakikita natin ang mga signs o ang mga tanda na sinasabi ng Scripture. Hindi natin iisa-isa nito. Isa na lamang ang masasabi ko para medyo umikli ang ating pag-uusap ngayon na sinasabi sa Book of Revelation tungkol sa ilog na sinasabi ng kasulatan tungkol sa Euphrates River na ito'y matutuyo sa huling panahon. Bakit nga ito matutuyo? Ang alam ng mga scientists, dahil ito ay cause ng climate change. Pwede naman, totoo naman talaga yon. Nagbabago ang klima ng mundo. Pero hindi yon ang talagang dahilan. Ang talagang dahilan, kung alam lamang ng mga scientist, na ito'y noong panahon pa, inihula na ito. This is a prophetic words of God, na kailangang merong maganap, matuyo ang Euphrates River. Na alam natin, makikita natin ang Euphrates River from the very beginning, doon sa Garden of Eden, ito'y kumukunikta. Ito'y 4 na river, 4 na ilog. Bakit matutuyo ang Euphrates River? Kasi gagawa ito ng landas upang doon magdaan ang mga hari ng mga taga-silanganan. Tayo ng mga taga-silanganan. Dahil merong magaganap sa Israel sa huling panahon na sila ilulusobin ng maraming bansa. Yun ang sinatawag na Battle of Armageddon. Ngunit hindi na tayo madadako doon. Dahil bago dumating ang mga pagkakataong yun, sana magkasama-sama tayo na sasalubong sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kaya ito, ang pagkakatipong ito ay binibigyang halaga ni San Pablo at ganoon din po sana ang bawat sa atin. Kapatid, pakita mo ang ating pamagat sa ating tatalakayin sa araw na ito bago tayo manalangin. The importance of prayer. Alam niyo kapatid, kaya kanina, namiss ako doon sa awitin kanina kasi sabi, till I'm praying. So kinakailangan pala natin lagi manalangin. Hindi lamang sa nagagawa natin na nagre-rely na lang tayo na magsimba, makiisa sa mga gawain ito. Hindi ito masama, ngunit ito'y inilahad, ipinahayag ng ating Panginoong mismo na maging masipag tayo sa pananalangin. Dahil ito ang susi. Ito ang susi ng bawat isa sa atin. Individually, kailangan nating laging manalangin. Diba? Nararamdaman natin yan kung nanghihina tayo. Nagkukulang na tayo. Yung mga bagay na
kung paano natin mapaglilingkuran ang Panginoon. Ang pananalangin ay isang bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Makikita natin yan mamaya. The importance of prayer. At dito rin ay ipinakita sa kasulatan kung paano ito nagawa ng ating Panginoong Hesus nang siya ay magkatawang tao. Siya ay, nung nandito siya sa sanlibutan, sa mundong ibabaw nito, ipinakikilala niya ang kanyang sarili in the book of Philippians na bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay naging tao 100%. Kaya kailangan niya ng backup. Kailangan niya ang Ama na kanyang kinikilala na lagi siyang dumulog, humingi ng tulong. Kaya ito ang example. Pakita mo yung message na ginawa ko para makita natin ang kahalaga nito. Maikli lang ang ang aking ibabagi ngayon. Gusto ko lang na maging masigit itong that's right. Ito ang ilinagay ko para lagi nating maisip. Sabi dito, prayer is getting a communion with God. Kung paano sinabi ng kasulatan ng Panginoong mismo sa John chapter 10 verse 30 na kung paano sinabi niya sa kanyang ama ng Ama at ako'y iisa. So ano ba ang dala, ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Di ba? Sabi niya, ang bilang ang mag-asawa na hindi pa sila totally na mag-asawa, sila ay dalawa pa. Ngunit nang mag-asawa na literally ang isang tao, anong tinatawag doon? Kayo ay hindi na dalawa. Kayo ay isa na. So, kaya ang mag-asawa, nandoon ang pagkiklaim na pagdideklara na hindi na ang mag-asawa ay hindi na sila isa. Ay hindi na sila dalawa, kundi sila iisa na. Yan ang sinasabi ng kasulatan. And even Jesus Christ Himself, He said na I and my Father are one. Bakit nga nasabi ng Panginoon yun? Dahil meron silang communion. Bakit nagagawa ng Panginoon nang siya ay naroon sa kalalagayang bilang tao? Kailangan niyang laging nandoon sa pakikipag-isa sa kanyang Ama. Dahil nandoon kung bakit siya pumunta dito sa lupa, nagkaroon siya ng ministry, ano ang naging layunin ng Diyos, ay kailangan niyang tuparin ito sa kalalagayang mahina. Mahina talaga ang ating Panginoon Jesus dahil naging katulad siya natin. Ngunit kailangan niya ng gabay. Kailangan niya ng pakikipag-isa sa Diyos upang hindi siya pabayaan. Dahil kung mahihiwalay siya katulad natin. Diba? Pang ang isang anak ay mahiwalay sa kanyang magulang, ano ang mangyayari? Diba? Lalo na kung maliit pang bata, mabuti sana kung matured na, pwede na makasurvive. Kaya napakahalaga ng pakikipag-isa, magkakaroon ng communion. Diba? Sabi nga, meron kasabihan na, hindi ka mabubuhay sa mundong ito na ikaw lamang. Kailangan mabubuhay ka na meron kang kasama. Ba? Ano kaya kung dalhin kita o mapadpad ka sa isla na ikaw lang ang nandoon? Makakasama mo mga mabangis na hayop. Kahit hindi na mababangis na hayop, katulad na Dan. Siya ay malungkot sa kanyang pagiging isa lamang siya nung una. Nakita ng Diyos ang kanyang kalungkutan. Hindi akma ang lahat ng mga hayop na sa kapaligiran na maging kasama niya at katulong niya. Kundi gumawa ang Diyos na kasama niya. Katulong niya. Alam niyo, minsan, sa kasulatan, ang asawa, anong tawag sa asawa? Katulong. Kaya, hindi maaaring magbatas talaga ang isang babae sa lalaki, sa kanyang asawa.
Dahil scripturally, sinasabi dito ang asawa ay katulong. Hindi ko naman sinasabi ganun na lamang. Baka naglalaro ang isip ninyo. Ibig sabihin, you are under. Under kayo. Hindi kayo maaaring magmataas. Kaya, yan ang isang mga bagay na kinakailangan makita ng mga nanay. Manalangin tayo. Hingin natin sa Panginoon ang masigit na mabuting kalalagayan sa pananampalataya. Prayer involves a relationship. Di ba? Pag nakikiisa tayo, halimbawa, kaibigan na lang. Isa mong kaibigan. Ako, dati ganun ako eh. Nang binata ako, laging gusto. Kadikit ko ang kaibigan ko, kahit sa anong mga ginagawa ko, mga sanlibutang bagay noon, magdamag, hanggang sa pag-umaga, hanggang magdamag nandoon. Hindi kami naghihiwalay. Bakit kailangan ng relationship sa natural na buhay ng isang tao? Kasi doon makikita doon ng meron kayong communion. Lagi kayong magkasama, kayo iisa. Kung ano malakad ninyo, na doon kayo. Pupunta ka sa mga bagay, gagawin anong mga bagay na gusto nyo, mga bagay na, alam nyo na, lalo kayo nagkakaroon ng involvement sa isa't isa. Nagkakaroon kayo ng deep relationship, malalim na samahan. So, kasi noon nafe-feel nyo na kailangan nyo ang isa't isa. Di ba, mga kapatid? Meron kang kinikilalang, ayan, friend ko yan, best friend ko yan. Di ba? Iba yung tingin mo sa iba. Pero yung isa na lagi mong kasama, kaulaya mo siyang palagi, yun ang masasabi mo, best friend ko yan. Maging si Abraham. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Kinilala siyang kaibigan. Dahil nandoon ang pananampalataya ni Abraham. Yung mataas na antas ng pananampalataya na nagawa ni Abraham. We should learn from the example of the Lord Jesus Christ who regularly kept on praying and spent time alone to His Father. Nais ko pakita, bawat isa sa atin, kung ito ay makikita kung pag-aaralan niyo ang Biblia, magbabasa kayo ng Biblia, hindi lamang sa gawaing ito, makikinig kayo. Bakit na ilagay ito? Ito'y isang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang sarili. Bagamat siya ay Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay naging tao. Masigit pa sa alipin. Anong naging kalalagayan niya? Nasa mababang kalalagayan. Sa ganong kalalagayan ng ating Panginoong Hesus, hindi siya nagkulang. Hindi siya pinanghinaan. Hindi siya pinanghinaan. Nandoon sa kanyang kaisipan, nandoon sa kanyang damdamin, na meron siyang kinikilalang kaisa, na kinikilala niyang Ama. Na alam niya, kailangan niyang masigit ito sa pagkakataong iyon. Kasi, minsang bumaba ang ating Panginoon Hesus, na siya ay nagmula sa kalangitan. Siyempre, meron ng distansya. Kailangan niya makipag-communicate. Kailangan niya makipag-ugnayan. Dahil siyempre nga naman, nasa katawang tao siya. Makakita natin, meron na siyang kahinaan. Diba, mga kapatid? Bagamat nandoon, ang backup ng Ama sa kanya, gumagawa siya ng himala. Pero anong sabi niya? Ang ginagawa ko hindi sa kanyang sariling ganang kanya. Ito'y gawain ng kanyang Ama. Hindi mo makita? Hindi niyo ba naiisip yan? Kung sa pansariling kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, sinasabi niya na hindi niya pala yung sariling, hindi pala yung kanya. Sa pagkakataong iyon, ang siya'y bumaba mula sa kalangitan, na nakilala natin siyang isang tao. Wala siyang sariling kakayanan pala noon. Kundi
ang gawin niya kung ano ang kalooban ng Ama. So, kailangan niya makipag-isa. Katulad natin. Paano natin magagawa ang ating sarili? Through prayer. Di ba, pag dumadalangin tayo, pag may mga problema tayo, umiiyak tayo. Pero mga kapatid, hindi lamang sa mga pagkakataon na may problema tayo, o ano pa mang kalalagayan natin, kasi masarap ang buhay natin, maaring ganoon. May kaya ka na sa buhay, katulad ng mayaman, nasa kasulatan, na wala na ibang ginawa, mag-impok. Ngunit hindi niya nagawa na makipag-isa sa Diyos. Hindi niya nagawa na makipagrelasyon sa Diyos. Ang kailangan pala natin ay higit nating makasama ang Panginoon. Diba? Subukan mong mag-isa ka. Punta ka na Maynila. Halimbawa ako na lang. Habang bumabiyahe ko, naiisip ko ang mahal kong asawa. Sana kasama ko asawa ko. Diba? Baka mamaya gusto ko pumunta ng mall. Pagkatapos ng kung ano sadya ko sa Manila, mag-i-enjoy ako kung kasama ko siya. Pero parang mag-isa ako, siyempre parang ba? Naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Mas masaya ka pagkasama mong binamahal mo. Ang inaangkin mong kasama mo habang buhay. Di ba mga kapatid? Kaya ang pag-aasawa, hindi basta-basta. Marami kang gagampanan, maraming tiisin. Kaya, anong halaga ng pananalangin? Ang pananalangin ay isa itong bahagi ng pakikipagrelasyon. Katulad ng ginagawa. Ito yung example sa ating Panginoong Hesus. Regularly kept on praying. Regular niyang ginagawa ito. Nung nandito siya sa lupa, umiiwas siya, iniiwanan niya ang mga disciple. Gagawa siya ng panalangin sa Ama. Nag-spend time siya, solo, sa kanyang amang kinikilala na walang iba kundi ang ating Diyos na ating kinikilala. Ito ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid. Maikli lang ito. Nice kung manalangin, tumayo ang bawat isa. Is Lord, hallelujah. Ama namin, Diyos na banal, Panginoon namin, nasa aming lalangan ng langit at ng lupa, narito po kami muli na sama-sama kung paano sinabi mo na huwag kalilimutan ang pagtitipong ito dahil ito may kahalagahan sa bawat pagkakataon, O Diyos. Ngunit, Panginoon, alam namin hindi ito sapat na kami ay magkatipon. Ganda ang hinihingi mo po, Panginoon, sa amin ay ang bawat isa sa amin individually na magkaroon ng masikap, mapanalanginin ang bawat isa sa amin. Upang matugon mo po, Panginoon, ang aming mga kahilingan o ano pa man nakikita mong kakulangan namin, O Panginoon, na maaari mong bigyan, Panginoon, ang katugunan. Ama, sa aming kahinang ito, O Diyos, aming pinagkukumbaba aming mga sarili. Patuloy mo po kaming samahan, Ama. Dahil kung wala ka sa amin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya nga, Panginoon, kung paano sinabi mo rin, sa tuwing pagtitipon, sinabi mo, O Diyos, na kung saan man sa 2 o 3 nagkakatipon, ikaw ay nasa kalagitnaan. Ama, kiniklaim po namin ito ngayon, O Diyos, na kami ay sinasamahan mo po, Panginoon. Kaya Ama, muli sa araw na ito, inihiling namin ang iyong basbasa, O Diyos, na samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, at patuloy mo po kami patawarin, hubugin sa pananampalataya, Panginoon. Ang iyong lingkod na narito sa likod ng pulpito, Ama, nagpapasalamat sa iyong biyaya at humihingi po, Panginoon, ng gabay sa iyo. Gawin mo po ako, Panginoon, na tagapagpahayag ng iyong masalita upang ito'y magdulot ng kapakinabangan ng bawat sa kasaganaan ng pananampalataya ng bawat sa. Maraming pong salamat aming tinataas sa ito po ang aming samo at dalangin, ang aming kapurit pagsamba. Niluluwalhati ka namin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name.
Everybody says, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakakaupo. Mga kapatid, huwag kayong makalala. Paikiling ko lang. Alam ko, joint fellowship natin ngayon, merong mga sasalang. In Isaiah chapter 65, verse 1, Isaiah. Ayan. Sabi dito, sa Isaiah chapter 65, verse 1, magpapasimula. Sabi dito, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako, sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Continuous mo, verse 2. Kasi sa totoo hanggang 28 ito, hindi ko kuha lang ako ng... Sabi dito sa verse 2, aking iniunat ang aking mga kamay buong araw sa mapaghimagsik na bayan, na lumalakad sa daang hindi mabuti ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Balik mo sa verse 1, kapatid. I-elaborate natin ng konti. Sabi dito, ito yung panahon na kinabuhayan ni Prophet Isaiah, na sa kanyang sulat na ito, ipinapahayag sa kasulatang, sa isinulat ng propeta, na meron siyang sinasabi sa kapayapaan tungkol sa bayan ng Israel, na merong nagaganap sa bayan ng Israel ng panahon ngayon. Sabi dito, ulitin ko, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Doon natin makikita na merong nagaganap na hindi mabuting kalalagayan ang bayang Israel. Bagamat nung unang panahon sila iniligtas, noong panahon na sila ay naging slave sa Egypt for 430 years. Sa panahon ni Moses, sa mga kahirapang dinanas nila, at nakita nila, na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos, na hindi nagpabaya ang Diyos. Pinalampas sila sa dagat na pula, inati ang dagat na pula upang sila iligtas, hindi sila abutan ng mga army ng Egyptian. Ano pa? Marami pa. Hindi natin iisa-isa nito. Marami silang naranasan na kabutihan ng Diyos. Wala ng tubig sa disyerto, pinainom sila, pero nandoon pa rin ang pagrereklamo ng bayan, na inangkin na bayan ng Diyos na walang iba kundi ang Israel. Sadyang ganon ang mga naging ugali ng mga Israel people. Mga kapatid, ano kaya tayo sa panahon nating ito? Na walang pagkakaiba ang Hudyo ngayon sa atin. Dahil ang mga Hudyo ay mga binhi mula kay Abraham. At tayo din naman ay naging binhi mula din kay Abraham. Kahit tayo Pilipino. Dahil sa Panginoong Hesus, naging binhi tayo upang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na siya ang maging ama ng maraming bansa. Katulad ng napakinggan nating pangangaral ng kapatid, Brother Jerek ng Miyerkules. Mayroong phrase, yung pangako. Mayroong pangako ang Diyos presently sa ating panahon, sa ating kinabuhayan ngayon. At mayroong pangako sa hinaharap, in the future. Pero paano natin ito makakamtan? Dahil alam natin, marami tayong kahinaan, marami tayong pagkukulang. Minsan, nagre-rely na lang tayo na makatapos ng pagtitipong ito sa service na ito. Okay na. Ano kaya kung tanungin ko ang bawat isa sa inyo? Ako nga, nung pinag-aaralan ko to, guilty ako sa sarili ko. Oh. Sabi ko. Kaya pala, marami akong panalangin na iniisip ko, bakit wala yatang kasagutan? Kasi parang walang kaseryusuhan. Minsan, nagagawa kaya natin ito
na ako sa totoo lang, bago matulog, naging sabihin ko na lang, ugali ko ng manalangin. Pero sa pagkaumaga, nakakaligtaan ko. Pero kanina, nagpinaalala sa akin. Muli akong bumalik sa kwarto. Naramdaman ko yung kwarto. Yung silid, ako'y nanalangin. So ano kalagahan? Ano ang importansya ng pananalangin? Yun ay pakikipagrelasyon mo. Yun ay pakikipagniig mo. Kung ikaw ay nakikipag-isa sa Diyos, ay kailangan lumapit kang parati. Hilingin mo sa Diyos na ikaw ay samahan. Samahan tayo sa lahat ng ating mga lakad. Hindi yung, sabi dito, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasumpungan nila na hindi nagsihanap sa akin. Naroon ang presensya ng Panginoon. Na nandun na ang kalalagayan, katulad natin. Na minsan, iniisip na lang natin na merong Diyos. Pero nagkukulang tayo. Meron tayong hindi nagagawa na nais ng Diyos na magawa natin para sa Kanya. Nagsisipagtanong, pero nandoon, ako'y nasumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Parang ito, katulad natin, kilala naman natin ng Diyos. Nagsisharing tayo. Nagkukumustan tayo. Kumusta ang buhay mo sa pananampalataya? Okay naman. Minsan. Pero sa kalooban, alam mo sa sarili mo kung anong katayuan mo sa pananampalataya. Para bang, okay na lang sa'yo, parang, okay lang, sa linggo na lang ako magsisimba o kaya next na lang. Meron ka ng sariling batas. You have your own law. Na, ganun na lang gagawin ko. Pero, bilang kapamilya, bilang isang kaibigang, matalik na kaibigan, ayaw mong mawawala in every second, in every minute, gusto mong laging kasama. Ganun ang nais ng Diyos na lagi natin siyang kasama. Bakit ganun? Alam ng Panginoon, delikado tayo. Lalo na tayo mga pinilit tinawag niya, mga hinirang niya. Na ang diablo ay hindi tumitigil. Naghahanap ng butas, naghahanap ng masisilo. Dahil ang nais ng diablo ay wasakin tayo. Ano ba ginagawa ng diablo? Tinatamnan tayo ng katamaran. Minsan naiisip natin, okay naman ako. Hindi ko na lang dudugtungan. Maraming mga dahilan, maraming sarili natin kung ano pang mga reasoning. Parang naging ano na lang yung kung mananalangin ka, para bang napipilitan ka na lang. Para bang naging kung mananalangin ka, parang naging tradisyon na. Katulad nito, ang ginagawa natin, parang naging tradisyon na lang. Parang naging sapat na lang ito na, sige, magpipilisip ako ngayon. Pero sa kaibuturan ng ating puso, alam natin sa ating sarili na marami tayong pagkukulang. Dahil merong nais na gampanan, makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako sa totoo lang, na-experience ko to. Kaya ako, minsan, hindi ko masaway ang mata ko na tingnan ko si Sister Bilgie. Nakita ko ang buhay nito nung nag-umpisa kami dito. Sister Ikang. Ako, sa totoo yan, kami mga unang patotoo dito sa simbahan ito. Maraming mga pinagdadaan ng hirap sa buhay. Pero anong sabi niya? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. And all the things that you need, in it shall be added unto you. Hindi lamang mga bagay na material ang ating kailangan. Pero ito'y pangako ng Diyos. Na naman ang pangailangan mo ay ito'y idaragdag. Ngunit minsan tayo ay may sariling, iniisip natin sa ating sarili, kaya ko to.
sa iyong sariling kaparaanan, hindi mo minumungkahi. Hindi mo hinihingi sa Diyos. Hindi ka sinasabing hindi ka mag-abroad. Na huwag kang magtrabaho sa malayo dahil mawawalay ka sa gawain. Ang nais ko lang iparating o nais parating ng Diyos, ang puso ng bawat sa atin ay huwag nating ihiwalay sa pananampalataya. Kung kinikilala mo ang sarili mo na kabilang ka sa iglesyang ito, gawin mo kahit nasa malayo ka pa. Dahil walang imposible sa Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Mas maganda sana kung lagi tayo nagkakatipon, mas masaya. Amen ba mga kapatid? Dahil ang pagpapala ng Diyos ay laging naroroon. Balik mo kapatid sa 65 verse 1. Ito yung bayan ng Israel na meron ng naganap ng pagbabago sa kabila ng lahat na naranasan nilang biyaya, pagtutugon sa kanilang mga hinaing. At ngayon makikita natin dito, merong hindi mabuting pinakikita ang Panginoon sa kanyang bayang hiniran. Nasusumpangan nila na hindi nagsihanap sa akin, aking sinabi, narito ako. Ito na kita, dalawa pang bisis niyang sinabi. Ako'y narito. Kumbaga sa ama, sa isang anak, nandoon ang pagmamahal ng magulang. Diba? Katulad kahapon ng ang asawa, sumuka yan, nangihina, dinala ko sa doktor. Hindi siya makabangon. Pero ngayon, salamat sa Panginoon. Nakadalo siya, malakas ang kanyang katawan dahil meron siyang ininom na gamot na nagpasigla sa kanyang katawan. Nandun ang aking pag-aalala. Naiisip ko ang Panginoon. Panginoon. Pero, minsan naiisip natin kung meron tayong naranasan ganun, para doon na tayo kumakambyo. Panginoon. Ganun na, di ba? Nag-i-struggle na tayo. Pero ang nais pala ng Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa bawat lakad natin, kasama natin siya. Sabi niya, narito ako sa aking sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Alam mo? Ito ang kanyang hinaing. Nasabi niya nang hindi na siya tinatawag. Nanlalamig na ang kanyang bayan. Ba? In verse 2, kapatid. Ayan. Sabi niya, aking iniunat ang aking mga kamay. Nandoon palagi ang Panginoon na handang tumugon sa lahat ng pangangailangan. Pero anong nangyayari? Merong nagaganap na katamaran, sariling kaunawaan, sariling lakad. Katulad ng nangyayari minsan sa ating buhay. Lalakad na lang ako, sarili kong ang nais ko, gagawin ko na lang. Pero mga kapatid, dito natin malalaman, hindi pala tayo nilalang ng Diyos, hindi tayo lumitaw, isinilang sa mundong ibabaw na ito upang magkaroon tayo ng kalayaan. Kundi kailangan tayo ay pasaklaw sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo ay maging kaisa ng Panginoon. Lalo na ngayon sa panahon ito na ating kinabubuhayan, na tayo ay maraming kainaan, maaring mamaya matumba ka na lang. Katulad ng aking asawa kahapon, bigla siyang natumba. Sabi ko, Diyos ko, mamamatay na asawa ko, Panginoon. Siyempre, mag-aalala ka talaga. Hindi lang ako tinulungan ako ni Otshot, binuhat ko, pinunasan, kasi ang daming suka ng asawa ko. Sabi ko, naku, Diyos ko, iiwan na yata ako ng asawa ko. Hindi ko makakayanan ito. Sabi ko. Sabi dito, aking iniunat ng aking mga kamay buong araw. So pinakikita doon buong araw. Walang pinalilipas ang Diyos.
sa buhay ng bawat isa sa atin, sa mapaghimagsik na bayan. Tingnan no? Nagkakaroon na ng hindi mabuting kalagayan, nagkakaroon na ng kanyang sariling kaisipan, sa kanyang sariling lakad, pero nandun pa rin ang Panginoon. Aking iniunat ang aking mga kamay buong araw. Mapaghimagsik na bayan. Tingnan natin ating mga sarili. Tayo ba'y ganun? Ako nararanasan ko yan. Baka isipin nyo, Brother Alex, nararanasan ko yan. Kaya nga guilty ako eh. Kaya nagkaroon ako ng panalangin na masiding panalangin. Panginoon, patawad. Patuloy po akong bigyan ng kalakasan, gabay. Mapaghimagsik na bayan na lumalakad sa daang hindi mabuti. Ano kaya? Lahat ba ng lakad natin ay mabuti? Ayon sa kanilang sariling mga pag-iisip. Yan ang napakasamang kalalagayan ng bawat isa sa atin. Kung ang pag-iisip natin ay nadadaig, ay natatamnan ng kaaway. Dahil ang kaaway, ang tinatarget niya, ang bukas na daanan ng kaaway ang ating kaisipan. Upang dayain ng kaaway, tamnan ng katamaran, tamnan ng kung ano pang mga bagay na idolatry. I-idolize natin ang lahat ng mga bagay, ating mga trabaho, ano pa mga bagay na nais mong sumagana sa buhay na ito, yan ay isang Diyos-Diyosan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, magbantay po tayo sa pagkakataong ito. Narinig ninyo ang salitang ito ng Panginoon. Na hindi pala sapat na tayo ay magkita-kita pala parati dito. Kundi magkaroon tayo ng personal na pakipagliniig sa Panginoon. True by prayer. Alam ko na meron naman kayong lugar na piningpuntahan. Sa kwarto nyo, ipinid nyo. Ang Panginoon nga, walang sariling tirahan. Sa panahon na narito sa lupa, pupunta siya doon sa lugar na kailangan niya mapag-isa, na walang iistorbo sa kanya. Upang ano? Upang siya ay manalangin. Anong halaga? Yun pala ang pinakita ng Panginoon. Yun ang pinakikita ng Panginoon sa atin. Pero tayo, paisi-isi lang tayo. Oh, membro naman ako dyan. Kasama ako dyan. Born again ako. Mga kapatid. Sa totoong mananampalataya, wala na nga ang kahatulan. Yun ay biyaya na tinanggap natin, ang buhay na walang hanggan. Pero hindi ko alam, maging ang sa sarili ko, pero alam ko ang sarili ko. Patuloy akong sasampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng para makamta ng pinangako ng Panginoon sa bawat isa atin. Sa sarili nating mga pag-iisip, kaya nagagawa natin, minsan na nahihiwalay tayo sa Panginoon. Dahil ang nais ng Panginoon, pakaisipin nyo na lang, nais ng Panginoon, lagi natin siyang kasama natin siya. Sa bawat lakad, kung kahit anumang katayuan natin sa buhay, nandoon, marami kang problema, hindi ibig sabihin na hihiwalay ka. Hindi mo iintindihin. Masigit natin kailangan ng Panginoon. Kahit nasa karangyaan ka, nasa mabuting kalagayan, marami kang pera, kung ano pa man, marami kang anumang bagay na material sa mundong ibabaw nito na hindi ka nangangailangan ng mga bagay-bagay sa mundong ibabaw ito. Kasi minsan ganun ang tao. Na kung kailan mabuti na ang kalagayan, merong sariling sasakyan, may sariling bahay, ano pa man, hindi nagkukulang. Ano na siya? Wala na siya pagkakataon. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Kaya nga sinabi sa kasulatan, napakahirap ng isang mayaman na pagkarian ng Diyos. Dahil yun ang karakter talaga. Hindi ko naman sinasabi lahat ng mayaman. Bagamat tayo, wala namang mayaman dito sa atin. Ako, salamat sa Panginoon. Dahil meron din akong kaunting katulad ng sakyan, nagagamit. Saka
Kaunti pang mga bagay. Pero pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. Sabi ko nga, kung pwede sana, barko pa eh. Na magandang may sarili kang barko, di ba? Hindi masama. Pero, para makarating tayo doon sa Israel, wag muna ngayon kasi nagigera. So, nakikita natin, kapatid, ang ating mga kaisipan, minsan, dinadaig ng kaaway. Hindi natin nakikita ang kaaway. Ba? Ang ating mga kaisipan, minsan, yung mga nasa ng ating laman, saan ba ito nag-uumpisa? Sa ating kaisipan. Pero ano ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya? Kinakancel mo. Kasi bigla itong, para bang ilinalagay ka ng diablo, tingnan mo. Hanggang sa mararamdaman mo na yung bagay na gusto ng katawan mo, yung nasa ng laman mo. Pero tayo, meron na tayong susi. Kailangan, kinakansela natin in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Hindi ko pinahintulutan ang mga kaisipang ito na itinatanong sa akin ng kaaway. Pero kung biglang dumating sa isipan mo, ini-enjoy mo na to, doon, nai-entertain mo na ang kaaway. So, wag nating i-entertain ang mga bagay na alam nating hindi dapat sa ating mga kaisipan. Verse 3. Ituloy mo sa verse 3. Bayan na minumungkay akong palagi ng mukhaan na naghahain sa mga halamanan at nagsusunog ng kamangyan sa ibabaw ng laryo. Paki-English nga kasi may madali ito sa English. Yung malalim kasi. A people that provoked me to anger continually to my face, that sacrifices and gardens and burneth incense upon altars of brick. Yan sa mga ginawa ng mga nung unang panahon. Sa kanilang ginagawa, nakalimutan na nila kung ano ang ibinigay na utos ng Panginoon sa kanila. Ito na, inaidako na nila ang kanilang sarili, sa kanilang kaparaanan, sa kanilang kaisipan, nagsasakripisyo nila kung anong isinasakripisyo nila. Nagsusunog sila ng insenso doon sa ginawang altar, yung katulad nito, halimbawa ito, binakura ng bricks. Nagsusunog sila kung ano, isusunog kasi sa commandments ng Diyos sa mga Hudyo ay kailangan silang magsakripisyo, mag-alay ng hayop, ng dugo. Hindi natin yan tatalakayin. Pero nakita dito, may mali ng kaparaan ang ginagawa ang mga Hudyo. Na nagpapatuloy silang ginagalit ako, sabi ng Panginoon. Sa mali nilang ginagawa. So, nagkaroon na ng ibang kalalagayan. Kaya, makikita nyo, sa panahong yun, na nandun na sila sa land of promise, the land of Canaan, hanggang ngayon ginigira sila. Nais bawiin ng Palestinian ang the land of promise na yan, na kanilang inaangking bansa ngayon. Kasi hindi naman tutalikad sa kanila yun eh. Iyon ay ibinigay ng Diyos sa kanila. Ngunit, dahil sa kalalagayang sila, nakikita na hindi sila, lalo ngayon, reneject nila ang Panginoon. Pero nandun pa rin ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila. Naroon pa rin ang kamay ng Panginoon, lagi nakaunat sa kanila. At nadamay na rin tayo sa biyaya. Tumanggap na rin tayo ng biyaya bilang mga hindil. Amen ba? Sabihin nga natin, Amen. Thank you, Lord. Kabilang na tayo doon. Ilagay mo sa verse 4. Na nauupo sa gitna ng mga libingan at tumitigil sa mga lihim na dako na kumakain ng laman ng mga baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay ay nasa kanila mga sisidlan. Mga kapatid, dito pinakikita yung baboy. Kaya nga mga Muslim, ayaw kumain nito eh. Totoo naman, nung unang panahon, maraming ipinagbawal na hayop na kainin ng mga Hudyo.
Binagbawal yun ng Diyos. Ngunit sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga hayop pinakita kay San Pedro. Ito'y nilinis na. Malinis na. Kahit nga, siguro, kahit bayawak, pwede kang kumain. Lahat ng mga gumagapang pinakita kanya. Parang tilon. Sa kalangitan pinakita kay San Pedro. O sige, magpatay ka at kumain ka. Sabi nga ni San Pedro, Panginoon, hindi po ako kumakain ng marumi. Nilinis ko na yan. Ay, nung unang panahon, bawal sa kanila kumain ng baboy. Pero nung panahon yung kumakain ng lalang-laman ng baboy. So, ibig sabihin, linalapastangan na nila ang Panginoon. Hindi na nila sinusunod. Meron na silang sariling kaisipan na gawin kung ano ang nais nila. So, yun ay paglabag sa kautusan ng Panginoon. Dahil sa kanilang panahon, nabubuhay sila sa pagsunod ng kautusan. Tayo naman sa panahon ito, tayo naman ay nabubuhay sa biyaya. Iba ng naging kalalagayan nila at sa atin. We are under by grace of God. And they are under by the law of God. At wala tayo sa kautusan ngayon dahil hindi tayo Hudyo. At ang sabaw ng mga kasuklam-suklam ng mga bagay ay nasa kanila mga sidlan. Kaya nyo, hindi ko na alam to kung anong mga nakasilid sa kanila mga lalagyan. Na marami silang ginagawa sa sarili lang kaisipan, mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Sila'y sumusuway. Ano kaya tayo? Marami tayong nagagawa. Sikreto sa ating buhay. Pero, alam mo, habang nabubuhay tayo at may hininga tayo, marami pa tayong pagkakataon na isuko natin ating mga sarili. Huwag tayo magmataas, mga kapatid. Isuko natin ating mga sarili. Baka mamaya, bigla na lang may dumating sa buhay mo na hindi mo gusto. At bigla ka makakatawag, Diyos ko. Nung katatawag sa Panginoon, ano sasabihin ng Panginoon? Hindi unat ko na ang aking kamay sa iyo. Sa panahon na ikaw ay tinitignan ko. Pero anong ginagawa mo? Lumalakad sa kasapan sarili mong lakad. Alam, bakit ginagawa ito ng Panginoon? Ayaw mapahamak ang bawat hinirang. Dahil hanggang habang tayo narito sa mundong ibabaw, naroon ang pagkakataon natin na lumakad, nakasama siya. Dahil kung maging hiwalay tayo sa Kanya, hanggang sa huling sandali na tayo maging hiwalay sa Kanya, saan tayo pupulutin? Doon. Sa hindi natin magugusto ang lugar. Dahil may hinihanda ang Diyos. Diba? Alam natin yan. Kasi minsan tayo, paisi-isi lang. Okay lang. Pero alalahanin sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng araw ng lakad natin, kailangang kasama ang ating Panginoon sa ating isip. Kasama sa bawat lakad. Sa totoo, patotoo ko sarili ko. Naranasan ko yan. Nung nag-uumpisa kami dito, kasi nagtitinda ako talaga noon. Sobrang hirap na naranasan namin na mag-asawa na kung paano namin sinusuporta ng aming mga anak. Sabi ko, bumangon ka na. Mahuhuli ka na doon sa pagtitindahan mo. Kasi siyempre, nasa gitna ako. Dala ko jeep. Magdidiskarga ako ng mga paninda ko. Mahirap. Kailangan mauna ako. 2:00 pa lang. Gising na ako. Pag nabitin ako sa oras, pag 3:00 na talagang todo karipas ako niyan. Habang nagdadrive ako, umaawit ako sa Panginoon. Nagpupuri ako sa Panginoon. Doon sa awiting paborito ko. Doon sa give thanks. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos. Habang nagdadrive ako, tumatakbo, matuloy yung takbo ko. Salamat sa Panginoon. Ngayon nakakaraos kami ngayon. Ganon mo kikilalanin ng Diyos. Na sa bawat lakad mo, kasama mo ang Diyos. Ang Kanyang salita ay kasama mo sa iyong puso. Lagi mo siyang inaalala sa bawat lakad mo. Mga kapatid, hindi ko kayo dinadala na maging emotional. Pero ito ang katotohanan. Kasi naranasan ko yan. Hindi ko naman sinasabing na perfect ko to.
Pero habang pinag-aaralan ko, ibinabalik ako ng Panginoon. Kung paano, yun ang naranasan ko, yung first love ko, kailangan manumbalik ito sa akin. Kukuha niya mga kapatid. Lagi nakauna at lagi nakaabang ang Diyos sa atin. Lahat ng kanyang mga hinirang. Sana sa inyong mga kaisipan, dagdagan nyo sa ikalulugod ng ating Panginoon. Kasamahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Mark chapter 1, verse 35. Mark na tayo. Ayan. Ito ang Panginoon. Sabi dito, at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at do'y nananalangin. Sino ba ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. During His ministry, bago siya umarap sa maraming tao, magpagaling ng mga may sakit, gumawa ng mga himala. Ano ang unang ginawa niya? At nagbangon siya ng madaling araw. Ilagay na natin sa oras na 3:00. Di ba? Na malalim pa ang gabi. At lumabas. At nabasa isang dakong ilang. Alam niyo may ilang? Yung disyerto, kami mga napunta na sa Saudi Arabia. Alam namin ang lugar na yan. At doon nanalangin. Bakit kailangan niya pang humiwalay? Ang dais lang ng Panginoon ay huwag siyang maistorbo. Hindi siya magkaroon ng interruption sa gagawin niyang paglapit sa Diyos, sa pakikipag-isa niya sa Diyos. Kailangan siyang manalangin sa Panginoon. So, pinakikita dito, ano ba ang kahalagahan ng panalangin? Minsan, iniisip natin, bakit ba kailangan manalangin ang Panginoong Hesus? Di ba nga kanina, sinabi ko kanina, na siya ay nasa katawang tao. Masigit niyang kailangan ang backup, ang tulong ng Ama. At hindi lang yun. Kailangan niya makipag-isa dahil siya ay nagmula sa Ama. Dahil sila nga ay iisa. Ngunit sa katayuan, siya nasa katawang tao, kailangan niya ito. Na lagi niyang kasama ang Diyos sa paanong paraan. Kailangan niya makipag-communicate. Kailangan niyang dumalangin sa Ama. Di ba? Ang mag-asawa o kaibigan mo o nanay at tatay, kanyang anak, pag napapalayo sa ibang lugar na hindi na kayo nagkakaroon ng communication, ano ang nararamdaman ng bawat isa? Merong kalungkutan. Merong nagaganap na, pare, pinababayaan na ako, hindi na ako inaalala, hindi na ako binibigyan ng kahalagahan, ito'y tumatabang na. Nawawalan na ng gana, nawawalan na ng, diba? Nawawala na yung pag-ibig. So, yun ay hindi mabuting kalalagayan. Parang mawawalan na ito ng saysay. Pero ang nais ng Diyos ay lag nating kasama ang Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kayo lang nagawa ng Panginoon. Sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, ay hindi niya ito kinaliligtan, hindi niya namisto. Lagi niya itong ginagawa, dumadaan. Pero tayo, alam natin ang ating mga sarili. Ang Panginoon Hesus mismo, hindi niya ito kinaligtaan, pero tayo, marami tayong mga absences tungkol sa bagay na ito. Sana makuha niyo mga kapatid. Lagay mo nga muna sa Mark chapter 6 muna. Total, maigli lang naman to. 2 verse na lang. Lumundag pala tayo dito kagad. Matthew chapter 6 muna tayo. Matthew chapter 6. Ayan. Ayan.
At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga likuang daan upang sila ay mga kita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y gandi. Lagi natin nababasa to. Ano ba ang ibig sabihin nito? Makikita natin ito, realidad sa ating buhay na mayroong nagaganap nito. Kasi minsan ko nang nagawa to sa sarili ko, sa isang malaking simbahan, nakokontento na ako na mabungad lang ako, okay na. Hindi pala yun sapat. Hindi pala yun tama. Na nagkakaroon na naging mahilig. Anong sinagoga? Ibig sabihin, ang sinagoga, yung building na pinapasukan. At tulad sa Catholic Church, pupunta ka sa may gilid-gilid ka lang. Di bali, okay lang yung mga babae dahil talagang nauupo sila. Pero sa mga lalaki, nakukontento lang nandun lang sa may gate, okay na. Parang ganoon, pero hindi pala yon. Tatayo ka, tapos tingin-tingin ka, makikita mo yung kumpare. Ay, si pare, nakita ka. O pare, nagsimba ka. O pare, nagsimba rin. Nagsimba ako. Nakita. So, parang pinakikita mo rin na ikaw ay nagsisimba, isa kang reliyosong tao. Nagsisidalangin na patayo sa mga likwang daan, di ba? Upang sila ay mga kakita ng tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Tinanggap na nila ang kanyang ganti. Hindi naman pala gaanong mahirap ang kalalagayan na ganong ginagawa ng isang tao. Pero ano ba ang ganti? Yung nakita ka ng isang tao, ay yun ang ganti na tinanggap mo. Pero hindi yun mula sa Diyos. Dahil ang ginawa mo ay isang hindi mabuting bagay. Balik mo, kapatid, meron akong tatalakayin. Na yun pala ay naging mapagpaimbabaw tayo. Yung naging feeling natin. Nagsisimpa ka, susot ka ng mabuting kasuotan. Makakita ko ni lalo na yung, katulad ni Brother Ryan, nung binata pa yan. Magsisimba daw yan dito noon. Para Para makita yung maghanap ng mga, sabi niya, mga chicks. Yun ang purpose niya. Kasi bata pa siya noon para makakita ng chicks. Kasi wala ka naman yung mga kabataan, mga binata't dalaga, pupunta doon sa, lalo kung sabing, magtutuntun na. Ayun, dami doon. Yan ang naging pakay ng kanyang kaisipan. Kinukwento sa akin Kaya parang ganito yun So, nais ko lang ipakita sa atin na maging seryoso tayo sa pagkakataong ito. Luke chapter 5, verse 15 to 16. Maiksi lang ito, alam ko maraming tatayo. 2 verse tayo, last 2 verse lang tayo. Sa Luke chapter 5, yan. Datapwat lalo nang kumakalat ang balita tungkol sa kanya at nagkakatipon ang lubang maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanilang mga sakit. Sino ba ito ang ating Panginoong Hesus? Sa kabila na meron kung ano ang ating Panginoong Hesus na nakita nung unang panahon ng mga tao na dumadagsa. Maraming tao lumalapit. Dahil merong nakita ang mga tao sa kanya na siya'y bantog na nung panahon, na siya'y nagpapagaling, nangangaral, na napakainam sa kanilang pandinig ang mga salita ng Panginoon. At higit sa lahat, yung mga may sakit, pinagagaling ng Panginoon. And verse 16, datapwat siya'y limigpit sa mga ilang at nanalangin. And he withdrew himself into the wilderness and prayed. Tignan niya mga kapatid, sa panahon yun, ang mga tao'y dumadag sa kanya, minsan humihiwalay siya. Hindi ko alam kung bakit siya humihiwalay. Anong ginawa niya? Pero yung pinaka-purpose niya ay sa pagkakataong yun ay humiwalay siya. Bakit? Kailangan niya manalangin.
siguro, mas nararamdaman niya na maraming tao na lumalapit sa kanya. Mas higit niyang kailangan ang Ama. Hindi siya gumagawa ng kanyang sarili. Basahin niyo ang lahat ng kasulatan. Hindi siya nag-perform ng pansarili niyang kakayanan. Nag-perform siya ayon sa kagustuhan ng Ama. Kaya yung nangihiling sa atin. Huwag tayong mag-perform sa sarili natin. Huwag tayong magmamayabang. Huwag tayong magmamapuri sa sarili natin. Ang ipagmayabang natin, may itaas natin, kundi ang ating Panginoon sa ating buhay. Ako kasi siguro nga pati ang ibig sabihin. Tatapwat sa ilimigpit sa mga ilang at nanalangin. Anong kahalagaan ko? What is the importance of prayer na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Jesus, thank you, Lord. Tayong masigit natin kailangan gawin natin ito sa ating buhay. Minsan nagmamataas tayo, tinatamad tayo, ini-entertain natin ang kaway. Oh, wag ka na magsimba. Kapaguran lang yan, gastos lang yan. Diba? Ayan, papangit naman ang mga suot dyan. Hindi makita ang pusod dito sa labas. Libre ako magsuot ng gusto ko. Gusto ko ipakita ko ang pusod ko. Diba? Pero dito, tingin sa inyo, mga losyang. Pero yan ang nais ng Panginoon. Ang kasuotan natin ay pakita natin, magpatot tayo na meron tayong nalalaman tungkol sa kabanalan. Ang kahinhinan ng kasuotan. O niya mga kapatid. Wala pa bang warning? Last verse na ako. Efeso chapter 6 verse 18. Ephesians. Ito. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. Ito. Ini-encourage tayo na lagi tayong manalangin through by the Spirit. Bakit through by the Spirit? Since we receive the Lord Jesus Christ in our life, no other than the Word. And Jesus Christ is the Word. And He is the Spirit. Since we receive Jesus Christ in our life, we have to do more prayer. Kailangan tayong manalangin sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit? Ang Espiritu ang tutulong sa atin. At daing sa buong panahon. Yun naman pala hindi tayo pinagbabawala magdaing. Lagi tayong humingi dahil alam ng Diyos yan. Lagi tayong nangangailangan at magpuyat sa buong katiyagaan. Kapatid, kaya nyo bang magpuyat? Mamaya, mag-overtime tayo, mag-overnight prayer tayo. Sinong gusto? Tumaas ang mga kamay. Naku, wala. Sinasabi ko na nga ba Magpuyat sa buong katiyagaan. Mga kapatid, pag-isipan nyo yan. At daing patungkol sa lahat ng mga banal. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga kainan namin ito. Hanggang doon na lang, mga kapatid. May warning na ako, 10 minutes. Mananalangin tayo. Ay, sanang umawit. Yung dating inawit kanina, pwede ba? Hindi kompleto kasi ang pagtayo ko hindi ako maawit Samahan niyo ako, mga kapatid, umawit tayo. With sincerity in our heart. Manalangin tayo sa ating through singing, manalangin tayo sa Panginoon. Nagpakumbat. Pakitayo, mga kapatid. Yes, Lord, hallelujah. We want to give you thanks. We want to give you praise, Lord. We are going to sing unto you, Lord. We give you praise and we give you thanks, O God, hallelujah. Yes, O God, hallelujah. Praising on the outward way, your eyes and gaze, every day, still praying I'm onward bound, Lord, plant my feet on higher ground.
decided to stay. What else survives and fears dismay? Your sorry where is my prayer is higher. Yeah, oh Lord, lead me on. Amen. Amen, oh God. Ito ang nais namin kapag yes, oh Lord. Amen. Lord, found my feet on higher ground. Yes, oh Lord. Thank you, Jesus. That was high and catch a gleam of glory bright, but still I pray. Yes, oh Lord, we pray unto you, Lord. Dumadalangin kami sa pamamagitan ng awiting ito, Panginoon. Marami kaming pagkukulang. Marami kaming hindi nagkagawa sa ating buhay. Lumalakad kami sa sarili ng kaisipan. Sa sarili ng kaparaan ng patawad, Panginoon. Sa buhay na ito, Panginoon. Yes, O Lord. Tulungan na po ang tao. Tulungan na po kami. Salamat. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pakikipag-isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lead me on. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Aming tinataas ang aming papurit pagsasama sa iyong dakilang pangalan. Dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kakaupo ang lahat. After na umabot tayo. Thank you. Palakpan natin ang Panginoon. Yun po ang ating naging dalangin sa pamamagitan ng awitin. Salamat. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kakaupo mga kapatid.